mag-aaral sa ika-4 na baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang finals para sa Makabansa 4. Ito na po class ang kahuli-hulihang pagsusulit natin ngayong taong ito. Mga mag-aaral, makinig, atin nang simulan. Una, manana habit. Ang tawag sa isang ugaling palaging ipinagbubukas ang bagay na magagawa naman ngayon. Bahala na. Isang ugaling nagpapakita ng mababang kalidad sa mga Pilipino na pwede na yan. Makabansa. Ito ay nagpapahiwatig sa pagtangkilik sa sariling produkto. Diwang kolonyal. Tawag sa isang hindi magandang pag-uugali sa ating sistema, bunga ng pagkasakop sa atin ng mga Amerikano. Buwis. Ang tawag sa tungkulin ng bawat mamamayang kumita at may ari-arian na magbayad ng wastong halaga sa tamang oras o itinakdang panahon. Bandila. Ito ang nagsisilbing sagisag ng ating bansa. Likas na yaman. Ang tawag sa yamang lupa, tubig, kagubatan at mineral. Yamang tao. Ang tawag sa isang salik ng kayamanan ng isang bansa, ang lakas paggawa. Tradisyonal na pananaw. Ito ay konsepto ng pag-unlad. Nang pag-unlad ay ang patuloy na pagtaas ng antas ng income per capital. Nang sa gayon ay mas mabilis na maparami ng bansa ang kanyang output kaysa bilis na paglaki ng populasyon nito. Makabagong pananaw. Ito ay konsepto ng pag-unlad na isinasaad ng pag-unlad ay dapat na kumakatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. Mamamayan. Ang tawag sa kasapi o miyembro ng isang estado o bansa ayon sa itinakda ng batas. Sa Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na ang mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987. Sa Section 4 naman ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na sa ilalim ng batas, ang isang Pilipino na nag-asawa ng banyaga ay mananatiling mamamayang Pilipino maliban lamang kung dahil sa sariling kagustuhan o kapabayaan ay iwinaksi niya ito. Sa Section 3 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o maibalik sa pamamagitan ng prosesong legal.
Sa Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na maituturing na mamamayang Pilipino yaong mga naging naturalized citizens ayon sa batas. Sa Section 2 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino, ang katutubong mamamayan ay mamamayan ng Pilipinas mula sa pagsilang at hindi kailangang magdaan sa anumang proseso. Sa Section 1 naman ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino yaong mga nailuwal na ng inang Pilipino bago dumating ang Enero 17, 1973 at minabuting maging mamamayang Pilipino nang dumating sa legal na edad. Section 2 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino yaong mga naging mamamayan sa prosesong sinabi sa Section 1 at 3 ay itinuturing na katutubong mamamayan. Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino yaong ang mga ina o ama ay mamamayang Pilipino. Commonwealth Act No. 475. Nakasaad dito ng isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. Saligang Batas. Ito ang batayan sa pagkilala ng pagkamamamayang Pilipino. Pagkamamamayang Pilipino, ito ay tumutukoy sa pagiging kasapi o miyembro ng isang estado o bansa ayon sa itinakda ng batas. Jus soli. Ito naman ang prinsipyong sinusunod sa pagkamamamayan sa Pilipinas batay sa lugar ng kapanganakan ng isang bata. Jus sanguinis. Ito ang tawag sa pagkamamamayan ng isang bata na nakabatay sa pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Naturalisasyon. Ito ang hakbang o proseso na ginawa ng pamahalaan upang isang dayuhan ay maging Pilipino sa mga kondisyon na dapat sundin nito sa bansa. Karapatan. Ang tawag sa tumutukoy sa kung ano ang nararapat o dapat para sa isang nilalang o bagay. Likas na karapatan. Uri ng karapatan ay pinagkaloob ng puong may kapal sa tao na kanyang taglay mula nang siya ay isinilang. Karapatang konstitusyonal. Uri ng karapatan ay pinagkaloob at pinangalagaan ng ating konstitusyon. Karapatang sibil. Ang
Ang tawag sa karapatang konstitusyonal na ito ay ang karapatan ng taong magkaroon ng tahimik at matiwasay na pamumuhay. Karapatang pampulitika. Ang tawag sa karapatang konstitusyonal na ito ay karapatan ng mamamayang Pilipino na nasa wastong gulang na lumahok sa mga gawaing politikal. May tatlong uri ng karapatan. Likas na karapatan, karapatang konstitusyonal, at karapatang batas. Mayroon ding 5 uri ng karapatang konstitusyonal. Una ay sibil. Ito ay ang karapatan ng taong magkaroon ng tahimik at matiwasay na pamumuhay. Pangalawa, karapatang pampulitika. Ito ay karapatan ng mamamayang Pilipino na nasa wastong gulang na lumahok sa mga gawaing politikal. Pangatlo, karapatang panlipunan. Ang mga karapatang ito ay may kaugnayan sa relasyon ng mga mamamayan sa isa't isa. Pang-apat, karapatang pangkabuhayan. Ito ang karapatan ng taong magkaroon ng pagkakakitaan o hanap buhay at tumuklas ng maaaring ikaginhawa sa buhay. At ang pang-5, karapatan ng nasasakdal. Ito ay ang nagbibigay proteksyon sa karapatan ng isang taong nasasakdal ayon sa saligang batas. Mga mag-aaral, narito ang dapat ninyong tandaan. Ang bansang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Pinangangalagaan ng pamahalaan ang mga mamamayan laban sa mga masasamang elemento ng lipunan. Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus maliban kung may pananalakay, pagre-rebelde o mapipintong panganib o kaya kapag kailangan ng kaligtasang pambayan. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay nabuo at nilagdaan noong 1948. Isa sa mga sibil na probisyon ng UDHR ay ang pagkakaroon ng ari-arian. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang napag-aralan dahil lahat ng ito ilalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.